Ang pananampalataya ng lingkod ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita ang paghiling ng mga apostoles kay Jesus na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Maaaring sa pagsunod nila at pagsaksi sa mga ginagawa ni Jesus, natutunan nila na kung walang pananampalataya, ay mahihirapan silang maging tapat na tagasunod ni Jesus, lalo na sa oras ng kagipitan. Ganito naman ang naging tugon ni Jesus. Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Ibig sabihin ni Jesus, ang pananampalataya, gaano man ito kaliit, ay may sapat na kapangyarihang magdulot ng tunay na pagbabago. Nagpaalala pa si Jesus na sa bandang huli, ang mahalaga ay ang pananampalatayang handang maglingkod. Sinasabi ng Katekismo ng Iglesia Katolika, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay naglalaan ng sarili ng buo at malaya sa Diyos. Kaya nga ang mananampalataya ay nagsisikap na kilalanin at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang matuwid ay mabubuhay alang-alang sa pananampalataya. Ang buhay na pananampalataya ay gumagawa alang-alang sa pag-ibig. Tulad ng mga apostol, sinisikap nating mga mananampalataya na isabuhay ang mga turo ni Jesus, pero minsan humihina ang ating kumpiyansa sa Diyos kapag nakakaranas tayo ng problema at mga kabiguan sa buhay. Umaabot din tayo sa punto na pinagdududahan natin ang ating mga kabutihang isinasagawa dahil sa mga tugon na nakukuha natin mula sa ating mga pinaglilingkuran. Ang ating inang simbahan ay hindi nagkukulang sa pagtuturo at sa pagpapalakas ng ating loob. Binibigyan din tayo ng mga pamamaraan upang maingatan at mapalago ang pananampalataya. Ipaglaban ang mabuting pakikibaka, ingatan ang pananampalataya at ang matuwid na budhi. Upang mabuhay, umunlad at manatili hanggang wakas sa pananampalataya. Dapat ingatan ito sa tulong ng salita ng Diyos. Dapat hingin sa Panginoon na dagdagan ito. Dapat kumilos ng dahil sa pag-ibig. Alalayan ito sa tulong ng pag-asa at nakaugat sa pananampalataya ng simbahan. Sa pagkakaloob ng Diyos sa atin ng biyaya ng pananampalataya na bunga ng panalangin, ay mas mauunawaan natin ang halaga ng mga pagsubok. Mas nakikilala natin ang ating sarili at tumatatag tayo para manatili kay Jesus. Pinalalakas din tayo para ipagpatuloy natin ang mabuting pakikibaka at pakikitungo sa kapwa at sa Diyos, at napapanatili tayo sa maayos na pananalangin at pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang paraan ng pamumuhay na may malalim na relasyon sa Diyos at isa itong gabay para makamtan
ang buhay na walang hanggan. Paano nga ba may papakita ng isang lingkod ng Diyos ang kanyang pananampalataya? Una, makikita ito sa kanyang katatagan sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Ikalawa, siya ay larawan ng pag-asa dahil naniniwala siyang lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan. Nagdadala ito na matuklasan ang kalakasang kaloob ng Diyos sa bawat isa. Ikatlo, may kakayanan siyang makita ang kabutihan sa bawat tao na kanyang nakakasalamuha sa paniniwalang bawat isa ay kawangis ng Diyos. Ikaapat, nagsusumikap siyang palalimin ang pagkilala sa Diyos sa pag-aaral ng kanyang pananampalataya. At ikalima, nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng oras.